Okay, check na natin kung ano yung pwede natin lutuin dito sa ref. Kahapon kasi yung ulam namin, adobo. Ito, may natira akong adobo dito. Tanan. So, ito lahat ang gagamitin natin para sa bread pudding. So, syempre mamaya kukuha ko dito ng eggs. Ito naman, ang chicken adobo plus para sa wrap. Yung salad, parang dating yung salad. Okay. Hi guys! Welcome back to my channel. Tuwing simula ng taon, naglilista ako ng mga resolution ko. Alam ko kayo rin natupad nyo na ba ang mga resolution nyo? Yung diet, yung workout, hindi pa no. March na. Kung ako sa inyo, papalitan ko na lang yan. Isa sa mga resolution ko ay panatiling maayos ang aking ref. Dumaan ng Pasko at New Year, Chinese New Year, Valentine's Day, or even mga birthdays, ang daming pagkain sa ref. Yung iba, 2 weeks ulam. 2 weeks na, nandun pa. May molds na. Joke lang. Joke lang yun. So, yung iba, di ba, microwave na lang natin pag may natitira. Gusto nyo bang mabawasan ng mga laman nyo sa ref? Magbibigay ako ng mga idea paano kung pwedeng gawing yummy ang mga leftovers. Kaya naman, para sa Eats Right sa episode na to, magbabawas tayo ng laman ng ref ko at gagawin nating panibagong potahe. So, ito na yung mga nabawas ko sa ref. Ito yung ulam namin kahapon na chicken adobo. Tanan! Gagamitin natin siguro to para sa chicken adobo. Itong gulay na to, and then the mangga, plus the itlog na pula and kamatis, and syempre, yung wrap natin. Sa bread pudding kasi ito, sobrang dami kong binili dahil, di ba yung mga bakery ngayon, kapag nasa 6 o'clock na, half price na yung mga breads. So, bumibili ako ng madami. Ito, sobra. So, kesa itapon ko na lang at malapit na siya mag-expire, gagawin natin tong bread pudding. So, sa chicken adobo wrap, pwede tayong gumawa ng two-way. Meron ditong wrap lang talaga siya or burrito. So, simulan na natin. Let's go! Let's start! Ang unahin na natin muna siguro ang bread pudding or yes, bread pudding muna kasi ibe-bake ko pa siya. I-chop natin siya into cubes para ilagay dito. Kahit anong bread, pwede nyong gamitin. Wala naman specific. Basta kapag sa tingin nyo mag-expired na siya, or expired na, pwede din. Basta wala lang molds, pwede pa yung gawing pudding. Okay, ito kasi tingin nyo, may cheese pa. So, may flavor na agad. So, doon sa mga plain lang yung like tasty or pandesal, pwede din nyo naman lagyan ng cheese kung gusto nyo. Pag matigas yung tinapay, pwede pa rin naman. Basta i-cut nyo lang kasi magsusoak naman siya sa milk. So, lalambot din siya eventually. Itong recipe na to, every time naman na ginagawa ko naman kasi ayoko nga magsayang ng food. So, ginagawa ko siyang pudding. Tapos, minsan hindi ko naman siya kinakain. Pinapamigay ko na lang. Okay, tapos na natin i-chop yung mga breads. So, ngayon, gagawin naman natin yung pinaka-sauce niya para i-soak naman natin dito yung milk. So, kailangan lang naman natin ng evap, 2 cans. Depende kasi sa dami ng bread mo. So, kung konti lang naman, pwedeng 1 can lang naman ng evap milk. Egg. Dalawa yung egg yolk sa isang. So, dalawa na siya. Kuha tayo ng whisk. Sakto na pala. Lalagyan ko pa lang konti lang. So, ilalagay na natin dito yung milk. Dapat generous tayo para mas okay. Okay, nag-preheat na ako ng oven to 170 degrees. Habang nag-preheat siya, ngayon naman mag-chop tayo ng butter, tapos i-melt natin. So, pinaghalo ko butter and margarine
pwede nyo naman din gamitin. Kunyari, ang meron ka lang kayo sa bahay, margarine, pwede rin naman yun gamitin. Okay, so lalagay na natin. Hi, Nay! Why? Andiyan na yung shadow ko. Ayan, okay na yung temp ng oven. So, ilalagay na natin to. Okay, ang next natin, yung adobo. So, hihimayin natin yung meat ng adobo. Yung chicken adobo. Para maging raw. So, ganyan. Hihimayin natin siya. Ang adobo naman kasi, dahil puro garlic siya, hindi siya basta-basta masisira. Saka may suka rin kasi. Di ba nga sabi nga nila, habang tumatagal, mas sumasarap yung adobo. Kasi mas nagsusok yung sauce niya dun sa laman. Kaya mas masarap lalo. Last year, ang ginawa ko yung lilim. Tapos, pumasok ako sa Lumuhod Ka sa Lupa na hanggang ngayon, nag-i-air pa rin siya. So, ang tagal na ng show na yun. I think 1 year na yata sila. So, nakaka-proud na napasama ka dun sa ganung klaseng show. Tapos, ngayon na mag-showing na yung lilim, excited ako na mapanood niyo yun. Ayan, tapos na yun natin yung pag-shred ng meat ng chicken. So ngayon naman, gagawin ko muna to and then lulutuin natin tong chicken para medyo mas crispy ng konti. Kailangan natin ng kamatis. So kailangan tanggalin natin yung seeds. Kakat natin to sa cube. Actually before, meron kaming business ni LJ. Paborito. So, dun isa sa mga lahat ng ulam ng Pinoy. May sisig kami dun, may kaldereta, mayroong adobo. Yun yung inspiration dito ngayon. Hindi na na-push kasi yun, sayang. Okay, so natapos ko nang i-chop yung tomato. Ngayon naman nilagyan ko yung mince na onion. So, eto naman, lalagay natin yung itlog na pula. Yung usual na salsa ng adobo na may itlog na pula. So, lalagyan ko din siya ng medyo may konting sweetness dun sa salsa. Lalagyan ko siya ng mangga. Sana sweet. Lagay ko na rin yung itlog na pula. So, ngayon naman, yung mangga. Technique sa mangga, ito lang, para buo mo siyang makuha. Tada! So, ang gagawin naman natin, itong parang salad. Cabbage lang naman ito sa carrots. Okay lang kahit hindi yung purple. Okay lang. Carrots, yan. Basta lagyan ko siya ng konting dressing. Ito parang lang naman to, soy sauce and lemon. Tapos maglalagay tayo ng crunchy garlic bits para medyo meron texture. So, mild spicy yung nilagay ko. So, medyo may anghang lang konti. Iluluto na natin yung adobo. Konting oil. Tapos kukunin natin yung sauce dito. Unahin ko muna lutuin yung rice natin para dun sa burrito. Para rice pa lang may flavor na agad siya ng adobo. Saka para di rin masayang yung sabaw ng adobo natin. So next, itong chicken. So natapos na natin lahat ng kailangan natin sa wrap. Natapos ko na rin lutuin itong meat. So ngayon naman, iinit naman natin ngayon yung tortilla
na wrap. Mas prepare ko kasi na tortilla. Pwede rin naman pita bread. So, kailangan mo lang talaga siyang iinit. Kasi kapag ininit mo tong tortilla, kailangan, kasi siya nagiging flexible siya. Hindi siya basta yung parang mapunit. Pero pag nakikita ko nagbabubbles na yung ibabaw, babalik na rin ko na siya. Okay, unahin muna natin tong wrap, yung chicken adobo wrap. After nun, yung burrito naman. So, ito yung, para makita nyo. Ayan. So, inuna ko yung salad and then yung salsa. Tapos, etong meat na. So, meron ako ditong spicy cheese. Pwede nyo din lagyan ng cheese, any cheese, kung ano yung gusto nyo. Pwede din wala para mas more healthy. Itong gagawin ko hindi masyadong healthy. So, lalagyan ko ng cheese ng konti lang. Konting-konti lang, hindi naman masyadong madami. Kasing ganyan lang. Pang flavor lang naman. Tapos aioli, garlic. Pwede mo i-substitute dito, mayonnaise with garlic. And then, ayan, ito na yung sarap. So, hindi ko alam kung anong lasa nito. Bahala kayo siya. Ito yung literal na experiment talaga. Okay. So, bahala kayo kung ano may lasa niya. So, gagawin natin ngayon naman yung burrito. Sa burrito, 2 tortilla. So, unahin natin yung rice. And then, yung meat. Tapos, salsa. Parang dami Baka hindi ko na masara. Okay na. Okay na ba? Okay, ito na. So, ayan na po yung burrito. Saka yung wrap. Okay, gagawa tayo ng sauce. Ang kailangan mo lang cream and yung crema, merong halong cream and condensed. Tapos, lalagyan natin siya ng powdered sugar. Hey! Tapos, lalagyan natin ito sa ibabaw. Ayan, tapos na natin lutuin ng adobo wrap, two-way at bread pudding. Oras na para tikman ito. At ang aking rating for this ay rice wrap or rice blood. Ano kaya? Ito po yung Burrito na adobo. Hala na kakaya. Arte. Naku, parang hindi siya masaya. Oh, no! Hindi siya masaya. Rice wrap. Bakit? Bakit? Mahilig po kasi ako sa adobo, Miss Ernest. Nalalasahan ko siya yung adobo. Tapos parang, ang sarap niya. So, kakainin mo to? That's the challenge. Sabi niyo po kanina, maasim. Maasim. Pero hindi naman. Talaga? Ano po? Dito naman tayo sa dessert. Sa bread pudding. Ang sarap! Wala pa. Wala pa ba? Ganito. Paano ba yung share na? Huwag mo na issue siya. I love it. Rice wrap. Alam mo, di ko minsan alam kung Ay, may sarap. sabi na totoo eh. Mahilig din po kasi ako sa bread. Totoo po yun. Pag gusto ko lang mag-diet, gano'n po. Bread po yung kinakain. Hindi siya pan-diet yung Pero bread. masarap po siya. Saka may nasarapan po ako dun sa crunch nung Nung bread. po. Totoo po yung sinabi niyo na para-pares lang po pala yung lasa ng bread kapag pinagsama-sama. So, masarap po siya. Gawin namin po mama. Ay, ito lang ba? Dalian mo magra-wrap up na yun. Mag-wrap up na ba? Kaya naman, explore nyo na rin ano naman ng mga ref nyo. Di ba nga? Baka may magawa rin kayo at i-share nyo naman sa akin ang recipe sa comment section below. And any food recos I should try, let me know din sa comment section para susubukan kong gawin sa mga next episode natin, di ba? Yes, tama yung partner.
Try nyo na rin ang simpleng recipe ito. Hindi lang masarap, kakatipid pa kayo. Yes, that's right. Kung nagustuhan niya itong ginawa ko, for sure magugustuhan nyo rin to. Kaya don't forget to like and share and subscribe. Thank you so much for watching. Makita-kita tayo ulit sa susunod na It's Riza! Bye!